Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Nakbayan sa Mandawi, doble na ang pagpangandam sa ASEAN Leaders Summit karong nadungan kini sa kapistahan. Mga libod suroy, gipanghipos sa DSWD 7. Angin sa Metro Cebu, nibalik sa fair levels, human mikanaog ang yang Air Quality Index. Kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, buot mo apilar sa ICC aron pugngan unta ang himuong trial. AFP, hugtanong mitataw nga puros armado ang mga namatay sa engkwentro sa Negros Occidental. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sari 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, syudad sa Mandawi doble ang pagpangandam sa ASEAN Summit ilabi na sa mga dungan kini sa kapistahan sa syudad. Mga libod suroy nga naa sa Mandawi gipang rescue na usab sa Department of Social Welfare and Development Office. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang pagpanglimpyo sa syudad sa Mandawi sa mga kadalanan, Pader ug Center Island isip kabahin sa pagpangandam alang sa ASEAN Summit karong Mayo. Gipanghawanan, limpyuhan ug gipintalan ang pader nga adunay bandal. Ang bahin sa UN Avenue paingon sa Marcelo Fernan Bridge nabutangan na usab og dugang suga sa pagpakigalayon sa DPWH. Ang Department of Social Welfare and Development 7 nakigalayon usab sa Mandawi aron pag-rescue sa mga libod suroy kabahin sa kampanya sa DSWD ug pagpangandam sa international event. Moabot sa 12 ka individual ang na-rescue. Mas man ang operation sa DS magmalang na challenge ako kayong city ug takibog asan maglaro-laro. But ang ilang gingon na ini-communicate or ni-link na sila sa mga leaders dito sa ilang grupo. Na hopefully makakuan sila. Mas makamanage silang mga kauban. Dugang usab ang pagpangandam sa syudad, hilabi na nga nadungan sa fiesta sa Mandawi ang pagpahigayon sa ASEAN Summit karong Mayo 7 ug 8. Di mingon ay mo agis Mandawi or di mo amistad diri. In fact, we welcome partner sa itong tradition. Nay mga strategies sa gibuhat ang police. But of course, dili lang nato i-sulti in public. But dako na nga challenge tungod sa volume sa mga tao sa Mandawi. Ang ASEAN Summit, tambungan sa mga lider sa mga nasod sa Southeast Asia. Ang mga kalihukan ipahigayon sa syudad sa Lapu-Lapu ug Cebu City. Apan moagi ang mga delegado sa syudad sa Mandawi paingon sa mga venue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Armed Forces of the Philippines walay na monitor nga dakong hulga alang sa mga kalihukan sa ASEAN Leaders Summit sunod buwan. Hinungdan nga mohatag sila og mas hugot nga seguridad ngadto sa mga heads of state nga mga buot dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Wala ray nakit ang dakong hulga ang kasundaluhan nga makaapekto sa mga kalihukan sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Leaders Summit nga himuon dinhi sa Sugbo sunod buwan. Kini ang nimong assessment sa kadagkuan sa Armed Forces of the Philippines human sa nimong pagsusi sa mga venues sa ASEAN dinhi sa Sugbo. Tungod dini, andam na ang mga kasundaluhan ilabi na dinhi sa Visayas aron paghatag og hugot nga seguridad ngadto sa mga heads of state ug ubang mga delegado gikan sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia.
Matud ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga libuan ka mga sundao ang ipang-deploy sa palibot aron bantayan ang mga dagkong bisita. Gilangkuban kini sa masakop sa Army, Air Force ug Philippine Navy. Naka-deploy rin yung ating mga ships, naka-standby yung ating mga aircraft, no? So for any emergencies. Sa nimong pagsusi sa mga venue sa ASEAN Leaders Summit, ilabi na sa Lapu-Lapu City, nakita nilang layo ra sa bisan unsang hulga. Maong gitahasan sa AFP ang ilang mga kaubanan nga isiguro ang tumang kaluwasan ngadto sa tanang mga bisita. Siyempre, pinagkatiwala ng mga bansa na yon na yung kanilang heads of state ay pumunta dito to attend the meeting. So we have to make sure that they are safe and secure. Tungod ini, dako ang kumpiyansa ni Bronner sa kaandam sa Visayas Command aron malayo sa bisan unsang kakuyaw ang ASEAN Week. Dugang pa nga andam ang kadagkuan nila sa pagtabang alang sa dugang pang security interventions nga ipatuman. Kaya pumunta ako dito para i-check yung preparations natin at para alamin kung ano yung mga kailangan na tulong ng VISCOM para matugunan namin, mabigyan natin ng attention from the General Headquarters. Ian Navarro, CCTN News. Gi-report sa Environmental Management Bureau 7 nga nabalik na sa fair level ang kahimtang karon sa hangin sa Metro Cebu ning adlaw nga Biyernes. Sa air quality status gikan sa Talisay City Station ni minus ngadto sa 76 ang iyang air quality index. Mas ubos kini itandi sa 114 nga air quality index niadto nga Huwebes. Matod sa MB7 nga ni anam-anam na og minus ang kahugaw sa hangin, human kini dali nga ni katag tungod sa kusog nga hangin. Maong gipahimangnuan sa ahensya ang mga bata, mga idaran ug adunay gipamati sa lawas nga minusan una ang mga kalihukan sa gawas aron dili kun na dili maka ginhawa og daotan nga mga air particles. Gihagit ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga kadagkuan sa gobyerno sa pagbaton og moral nga kaakuhan human nagkaguba na ang kalikupan. Ato sa Cebu Climate Action Summit nga gipasiugdahan sa Kapitolyo, nakita ni Uy nga niresulta sa krisis sa konsensya ang nagpadayong krisis sa kalikupan. Giawhag niya ang mga opisyal nga manubag sa tanang mga desisyong gihimo karong apektado ang mga nanimuyo sa sagunsong mga katalagmang miigo sa komunidad. Alang ni Arsobispo Abet, usa ka matang sa isyu sa espirituhanong pagtuo ang sulirang naangkon sa matag pagpangguba sa palibot. Gipalanog sa Arsobispo ang unod sa Laudato Si ni anhing Pope Francis diin parehong naghilak ang kabus ug ang kalibutan tungod sa iyang pagguba. Samtang lauman sa tanan nga mga motorista ang ikatulong hugna sa oil price rollback sa sunod semana. Human sa sagunson nga pagkunhod sa kantidad sa world market. Base sa pagbadabana sa mga kompanya sa lana, minusan og 8 pesos hangtod sa 10 pesos ang kada litro sa krudo. Apan posibleng kuhaan og hangtod piso ang kada litro sa gasolina. Gigamit sa local oil industry ang Main of Platts Singapore alang sa padayong trading sa petroleum products sa world market. Kini nausab ang resulta sa padayong pagbinayloay sa balor sa lana taliwa sa gibantayang kahimtang karon sa mga barko didto sa Strait of Hormuz. Musunod, kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, buot moapelar sa ICC aron pugnan unta ang himuong trial. Kana guban pa mga balita sa bagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bogo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyang nagpalukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan.
gihatagan og aksyon ug kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatatoy padayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Pilar Dilayla Pilapil, Tubong Liloan Cebu. Naporonahan isip Pinipining Pilipinas Universe niya noong 1967. Ang iyang talagsaong kaanyag mo nahimong yawe sa iyang pagsuod sa show business. Ubay-ubay ka pelikula ang iyang nahimo ug ang iyang nga nahimong byword sa Philippine entertainment industry. Sa pagkakaroon, si Pilar Pilapil migahin sa iyang panahon sa pagtabang sa mga mas nang ginahanglan pinaagi sa foundation nga iyang gitukod. Sa Yuni ini, iyang gipagawa sa librong The Woman Without a Face. Ang maong libro nag-asoy sa iyang kalampusan ug kapildihan sa kinabuhi. Pilar Pilapil, karbo sa Sugbo. Sugbo ano ni? Balik sa atong mga balita, Defense Panel moapilar sa pre-trial chamber sa International Criminal Court sa tinguha nga mapugnan ang himuon nga trial kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gisiguro sa maong institusyon nga himuong patas ang investigasyon tali sa prosecution o sa depensa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Buot mo apelar ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa nahimong confirmation sa pre-trial chambers sa International Criminal Court bahin sa kasong crimes against humanity ngayong giatubang. Naninguha ang lead defense panel lawyer nga si Nicholas Kaufman nga babagan unta ang himong trial kang Duterte dungan sa pagkwestiyon sa gihimong ruling. Ubos sa gipatumang lagda, dili diha dayon mahatagan og gigayon ang managlahing kampo aron iapelar ang desisyon. Apan, mahimo makapananghid una sa pre-trial chamber aron kini buhaton. Base sa pagsabot ni Kaufman, kutob lang sa pagpaklaro sa kaso ang gibuhat sa pre-trial chamber natong Pebrero. Maong gikwestiyon niya ang lagda bahin sa nahimong desisyon. Maong dako ang pagduda ni Kaufman nga mas gipaboran sa ICC ang prosecution ug daw nga nahikawan ang katungod sa kliyente niyang si Duterte. Karong makalahos na sa serye sa mga trial hearings ang kasong crimes against humanity batok sa kanhi Presidente. Sukit-sukito na mismo sa ICC ang mga ebidensya gikan sa pagsaysay sa mga witnesses o guban pa. Ilabi na nga adunay substantial grounds ang chamber alang sa pasangil nga gingong may kalabutan ang kanhi opisyal sa gingong pagpatay sa mga inosente alang sa dugoong war on drugs o buseng liderato kaniadto. Gipasabot ni ICC spokesperson Orian Mailet nga i-endorso sa 3-member trial chamber ang kaso batok kang Duterte. Gipasalig ang institusyon nga himong patas og makiangayon ang paghukom sa kanhi opisyal tali sa depensa og prosecution. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Gian Navarro, CCTN News. Naaprobahan na ang aplikasyon sa Mandaue City College alang sa Unified Financial Assistance System for Tertiary Education kon UniFast aron pagpatuman sa libreng tuition. Mato di Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang City Administrator nga sa nadawat nga suwat gikan sa Commission on Higher Education ipatuman kini sa ikaduhang semester karon nga school year. Tungod hingpit ng aprobado abagahon sa nasudnong kagamhanan ang tuition sa mga estudyante. Giban-abanang anaa sa 40 milyones ang madaginot sa syudad karon nga dili na kini muabaga sa tuition fee.
Nindot ana kay at least mo gamay-gamay na lang ang budget nga ma-expose or ma-kuan sa panginahanglan sa MCC from the city. Kaya tuition, kabil naman ta sa national government through the Unifast. Hitsas na ang papangandam sa Lapu-Lapu City Government alang semoon nga ika 505 nga kadaugan sa Mactan karong Lunes. Gihan-ay na sa Technical Working Group ang katapusang hugna sa pagpangandam alang semoon nga engranding reenactment sa Liberty Shrine. Gikan sa kini sa pag-abot sa mga bisita, paghandom kang Dato Lapu-Lapu hangtod sa paghatag og buhing hulagway sa bantugan nga Batol ug Mactan uban ang mga local artist ug mga eskrimadors. Gipahugtan usab ang seguridad sa palibot sa Mactan Shrine pinagi sa pagdeploy og dugang sakop sa kapulisan. Gisiguro usab sa City Traffic Management System ang hapsay nga dagan sa trapiko kay patuman nila ang rerouting sa mga agianan. Nadawat na sa mga senior citizens sa syudad sa Mandaue ang unang hugna silang financial assistance sa nagkantidad og 5,000 pesos. Niadtong Martes gisugdan ang distribution og mulungtad hangtod Abril 29. Ang Mandaue adunay moabot sa kapin 29,000 ka rehistradong senior citizen. Nagdawatan sila og 10,000 pesos matag tuig nga gitunga sa duha ka hugna. Sa gipahigayon karon nga distribution, gihimong kada batch ang schedule sa nagkadaiyang barangay inay usahon sa City Sports Complex. Lisod man gud tong ibat sa una nga adto sa complex nga man reklamo ato kay uton sa iyo yung sipon og dito ba yung magkuwat na sa para human na sila magkuwat sa sakyanan nakas barangay uli ra kas gumanin mo uli ra kas inyo so makasave og time ang hago sa mga tigulang makasave sa nag-cost sa city kay imbis mo mobilize kas mga sakyanan paghakot. Moabot sa 20,000 ka mga housing units ang mahimong kapilian alang sa moon nga housing fair sa Pag-ibig Fund dinhi sa Sugbo karong Abril 30. Anda minoon sila nga mutabang alang sa mga miyembrong mangita o pagpangandoy nga kung gipangandoy nga mga Pinoy-anan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nangita na ba ang tanan og nindot nga kaugalingong Pinoy-anan? Andam ang Pag-ibig Fund sa pagtabang aron makakaplag og Dream House alang sa ipahigayong Visayas Leg sa Housing Fair karong Abril 30 hangtod Mayo 1 sa IEC Convention Center, Dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 20,000 ka mga housing units ang mahimong kapilian sa mga Pag-ibig Fund members gikan sa 40 ka mga partner developers. Matod sa Vice President for Public and Member Relations nga si Domingo Jacinto Jr. nga apil sa mahimong kapilian mao ang ilang mga acquired assets gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas ug sa ubang bahin sa nasod. Those who will go to the Pag-ibig Housing Fair again this April 30 and May 1, what you will see are the booths of our developers where you can see the housing units that they offer. Gawas sa mga developers, andam usab butabang ang mga taga-Pag-ibig Fund alang sa pagproseso kung ugaling mahimo mapahimuslan ang ilang dream home pinagi sa housing loan. Diha na usab may bawaan kung pila ang mamahimong bayran ngadto sa Pag-ibig Fund kada buwan. Depende sa kantidad sa balay, ingon man ang terms nga gamiton pinagi sa housing loan program. When they see a housing unit that they would like to purchase or they would like to buy, then they would know how they can buy it, if they can buy it, because Pag-ibig is there to assess and assist them with a Pag-ibig housing loan. Kini na ang unang higayon nga gisuroy ang housing fair sa Pag-ibig Fund sa ubang bahin sa Pilipinas. Human nagmalampuson ang ilang National Housing Expo sa miaging tuig. Subay kini sa tinguha nga matabangan ang ubang mga miyembro sa nagkalain-laing bahin sa nasod nga makakaplag og nindot nga kaugalingong panimay. Because we want to help you find your own home and buy your own home through affordable means, through our affordable Pag-ibig housing loan. So please do register. Registration is free and we hope to see you all there. Alang sa mga pil sa housing fair, iskan lang palihog kining QR code aron maka-register ng daan og makasulod sa mga booths nga giandam gikan sa lain-laing partner developers.
Gian Navarro, CCTN News. Musunod, AFP, hugtanong mitataw nga puros armado ang mga namatay sa engkwentro sa Negros Occidental, apil ang tinunan sa UP Diliman. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang isawat sa way kamatayong awit Matod Nila. Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Kawa sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang isawat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala, Alma Bonita, ang palad ng buot, gugmang gibati ko, pasayawa ko day. Si Ben Zubiri namatay ni atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo ko pasalig sa Balik sa atong mga balita, pangu sa Armed Forces of the Philippines may konfirmar nga nakikingkwentro sa mga sundao ang babaeng tinunan sa University of the Philippines sa Negros Occidental. Sukwahi kini sa pangangkon sa mga progresibong grupo nga gituyo kini sa pagpatay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Armado matod pa si Alisa Alano tinunan sa UP Diliman sa dihang napalgan ang iyang patayng lawa sa encounter area dito sa Tubuso Negros Occidental tali sa mga sundalo nga resulta sa kamatayon sa 19 ka mga individual. Matod ni General Romeo Browner Jr. ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff atol siya nga pagbisita sa Visayas Command. Kaganin ng buntag, iyang gibutyaga base sa video ug hunagway nga iyang nakita kang Alano naka-vest kini nga dunay mga magazine sa taas nga kalibre sa armas. Nakita usab sa mga sundalo nga misukol sa pagpamusil sa Alano uban sa mga NPA nga nalakip sa napalgan nga wala na kinabuhi. Madaling sabihin yon, outreach program, teach-ins, etc. But the evidence is there. All of them are armed. Pati si Alisa Alano na sinasabing inosenteng estudyante, hindi. No? If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? Usab kan itimo ang operation sa 79th Infantry Battalion nga netong tungura milusad og internal security operation tungod sa sunod-sunod nga pagpatay sa mga sibilyan nga gidudahan matud pa sa mga NPA nga spy sa mga sundalo. Gumikan nini gipahugtan sa militar ang ilang pagpatrolya sa kabukiran sa tibok Pilipinas ug dito nadawat ang impormasyon nga dunay 7 ka mga armado sa barangay Salamangka, lungsod sa Tubuso, Negros Occidental. Apan dako na lang ang ilang kakurat nga dili lang 7 kung dili sobra pa sa 30 ka mga sakop sa New People's Army ang nakikpinusilay kanila. We have escalated, intensified our operations to run against the New People's Army dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Just because they suspect them of helping government forces, helping the government. Spy tagging ang tawag namin dyan dahil they believe that itong mga inosenteng mga civilians na ito are spies for the government, pinapatay nila. No, hindi pwede yun, no? Those are human rights violations.
Di makakusab sa general ang pasangil sa komunistang grupo nga gilapa sa kasundaluhan ang tawhanong katungod sa mga molupyo sa dapit o sa mga napatay sa litig ulang kini sa pag-organisar sa mga mag-uuma. Di nahitabo ang giingong engkwentro netong Abril 19 kung ang nakalas na sa dapit di nahitabo ang engkwentro uban sa mga sakop sa People's Army o maapil sa pagpamusil sa mga sundalo gibutyag ni Browner nga uson-usab ni ka kumbatan o malakip kini nga casualty. Ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start firing against our government forces, then you're a combatant and of course, no, kasama ka sa maaring maging casualty. Yan sa nini ang tinguha sa Commission on Human Rights nga mulusan og investigasyon sa insidente apan ang giawhag sa mga ahensya nga apilon usab sa pag-imbestigar ang mga NPA nga mipatay sa mga inosente sa Negros nga gidudahan lang nga mga asset sa militar. Arnold Bustamante, CCT News. Nangunay ang Department of Social Welfare and Development 7 sa pag-atiman sa mga bata aron magpabiling luwas sa online world. Mipahigayon sila og 5 kaadlaw nga summer camp sa miaging semana sa Matutinaw Elementary School sa lungsod sa Badian nga gisalmutan sa dulan 400 ka mga bata. Gilangkuban ang maong kalihukan sa mga interactive sessions bahin sa luwas nga paggamit sa internet gikan sa diskusyon hangtod sa advocacy skit. Gipangtudluan usab sa DSWD-7 ang mga bata sa saktong paggamit og internet ug unsaon paglikay sa grabing hulga. Nahitabo ang summer camp uban sa pagigalayon sa Cebu City Commission for the Welfare and Protection of Children ubos sa Project Safe. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.